Alam po ninyo kabayan, sa ibang panig ng daigdig, malaking negosyo ang produksyon ng mani, peanuts kabayan. Kahit na noong naunang panahon ang mani o peanuts ay tinuklas na ng mga naghahalaman upang itanim ng malawakan at tuloy naging malaking negosyo sa iba't ibang panig ng daigdig. Ilang kumpanya sa Amerika ang may pinakamalaking produksyon ng mani na nagbuhat lamang sa hangarin ng isang pamilya na ipaalam sa mga mamimili ang kanilang paraan ng pagluluto ng mani. Sa Pilipinas kabayan, backyard production pa rin ng mani. Kahit na may isang uri ng mani sa ating bansa na nakahihigit sa lasa kaysa galing sa ibang panig ng daigdig. Ang kaibahan nga lamang, maliliit ang uri ng mani na likas sa Pilipinas. Kamakailan kabayan ay napadako ang ating alamin sa Hilagang Luzon at do'y pinag-aaralan ang mga malalaking klase ng mani na nagbuhat sa ibang bansa na ayon sa mga ito ay maaaring pagkakitaan ng mga Pilipino. Ito pong actually pinoproduce namin na nasa sako ngayon ay ito tinatawag na Certified Seeds of Asia. Ito po ay pure na pure, walang halo na ibang variety. Tsaka ito pong iba-ibang sako, iba-ibang seed size. Meron yung extra large, okay, meron yung large, meron yung medium. Ito po, di ba sabi natin sa Asia is a 3-in-1 variety. If we have 3-in-1 coffee, this is a 3-in-1 peanut variety. Kasi po, sa isang puno na ganyan, okay, makakakuha ka po ng around 40% class A, which is classified as extra large. Tapos, around 30% ay nasa category ng class B, which is large, okay, ang seeds. And then the rest, about about 40% ay nasa level na ng medium seeds, which is yun yung supposedly pine-prescribe namin sa magsasaka na itatanim, yung maliliit na seeds nito. Limbawa, ito yung maliliit na to, ito yung itanim dapat. Oo, kasi mas mabilis ito mag-germinate, yung maliliit versus dito sa malalaki. Dito sa mga malalaki. Yung mga ganitong malalaki po or mas malaki pa, katulad nung nandun, mabagal po yan, mabagal yan tutubo. At the same time, hindi lang mabagal, hindi sila sabay-sabay tumubo. Ganun ba yun? Opo. So parang the smaller is the seeds, mas mabilis ang germination, mas sabay-sabay ang pagtubo. Ano ba yung tawag natin sa shelled peanuts pa? Pods ba ito? Hindi, no? This is still peanut in pods or peanut Pods in pa rin, shell. ano? Okay, Pods shells. pa rin. Mga ilang shelled peanuts ang makukuha natin sa isang bunot natin ng puno? Sa Grams ba yan? In terms of grams o number of pods. Usually sa akin po as researcher, it will be number of pods. On the average, pwedeng 25 pods. Ganito po yan. Siguro observation ka lang to as researcher. Matagal na ako nagwo-work sa peanut. Pagka average number of pods per plant ay 25, meaning nasa level ka ng 2,500 kilograms per hectare. But that is on the assumption na nasa 150,000 to 200,000 plants per hectare ka population density. Pero tapos pagka sinabi naman nasa 20 pods average, nasa 2 tons ka lang. 10 pods average, 1 ton ka lang. Yes, basta lagi ang basis is nasa range ng 150,000 to 200,000 plants population density per hectare. Sana kabayan, huwag namang palagian na lang tayong nasa umpisa o sa simula sa mga proyekto sa pananakahan at pangisdaan. Sa halip na pag-ibayuhin ang paghahanap ng ibang uri ng mani na buhat sa labas ng Pilipinas, paghusayin natin ang produksyon ng ating sariling atin. Ayon sa mga nagtatanim at nakatikim na ng maning na itatanim at likas sa Pilipinas, higit itong malasa, hindi nga lamang sinlaki ng galing sa labas ng ating bansa. Mani, peanuts kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.
Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, babalikan po natin ang isang uri ng baboy na naipapayo ng mga dalubhasa para maging bahagi ng inyong kawan. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, noong isang araw, naidaing ng ilang nag-aalaga ng baboy na halos mabagal lumaki ang kanilang mga alagain. At kadalasan ay higit pang marami ang nababansot. Sinabing ayos naman ang pakain at maayos din ang pag-aalaga. Kung kaya't nasabi nating marahil ito ay sanhi ng hindi magandang lahi na kanilang nakuha. Ang mataas na uri ng lahi o tinatawag nating genetics ay may malaking papel na ginagampanan sa paglalagay sa ayos ng alagaan ng baboy. Naipayo nating subukang maglagay ng mga matataas na lahi ng inahin o barako o kaya na may bumili ng maayos na biik na nagbuhat sa mga breeder farm na may alagang matataas na uri ng baboy tulad ng sa John & John Farm sa Macamot, Binangonan, Rizal. Naroroon ang mga magagandang uri ng baboy na mapagkukunan ninyo ng aalagaan sa inyong kawan. Kung babalikan natin ang Chester White, saan nanggaling yung lahi na yan? Nag-originate yan sa Chester White County sa Pennsylvania, sa Amerika. They were bred intensively during the 1850s. Pero basically, meron siyang landrace at large white bloodline. Pero isang particular county sa Amerika nga, dinevelop niya yan. Tapos nakuha niya yung leg strength. Yun ang dinevelop nila, yung leg strength. Plus yung meat quality ng baboy. Alam mo, ang pinag-uusapan ng mga negosyante, kapag ka nanggagaling ang mga pure breed o mga may lahing matataas galing sa ibang bansa, iyan ibibiyahe mo pala sa barko o sa aeroplano, whatever. Pero ang pinakamaganda pala yung yung similya lang, pwede na. Yung similya, pwede na. Okay. Kung meron kang basic breed dito sa Pilipinas, kung kailangan mo mag-upgrade, pwede kang kumuha ng similya Okay. ng pure. Pero kung talagang breeding ang pag-uusapan mo, hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng similya. Bakit? Kasi baka different lines yan, different characteristics. Kunyari, itong large white na to, noted for one characteristic, tapos mag-infuse ka ng large white na hindi mo alam kung anong pinanggalingan, kung anong characteristic niya. Pag in-infuse mo doon, minsan sumasabog ang genetics mo. Gano'n. Oo, dapat napag-aralan mo din. Yung binanggit mo, pag-aaralan, kinakailangan ba kung ikaw ay isang breeder at meron kang breeder farm, kinakailangan personally pupunta ka ron sa binibilan mo ng mga lahi? Well, ideally, mas maganda yon.
para mas nakikita mo kung how the pigs walk, yung paglakad lang nila yung body conformation, yung structural strength nila, yun ang titignan mo din dapat yun. Kaya ako, bago ko umorder ng similya din sa Amerika, pag-aaralan ko muna yung bloodline niya kung saan siya nanggaling. At the same time, nagre-request ako ng video. Kasi kung minsan may baboy na super mabilis lumaki, pero ang hirap naman ang hina ng legs, hindi mo pwedeng infuse yun. Napag-uusapan natin ang pag-infuse, pagpapalahi. Ano ang kapartner nito? Ng Chester. Ng Chester White. Anong pwede rito? Large pa rin? Large White? May kinakailangan ba? P-train o Duro ang ilalagay natin? Sa Amerika, ginagamit na nila yung Chester White na babae. Binibigyan nila ng Large White o Landrace na barako. Yung anak nun, F1, ang longevity mas matagal. Kung ordinarily speaking, yung cross ng Landrace Large White na F1, ang longevity niya, sabi mga 2 to 3 years. Pag nabahidan mo ng Chester White, meron kang additional na 1 or 2 farrowings at the end of the lifetime production. Alam po ninyo kabayan, kung talagang seryoso kayo sa inyong pag-aalaga ng baboy, kailangang maayos ang inyong management o pamamahala. Maganda ang pagkain, maayos ang alagaan at higit sa lahat, ang aalagaan ay matataas na uri ng lahi. Dito'y nasasalalay ang inyong tagumpay sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan sa mga tanong at sagot ukol sa mga proyektong naipakikita ng ating alamin. Q&A, mamaya sa loob lamang ng ilang sandali. Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Narito tayo sa ating Q&A. Una, sagutin po natin ang mga tanong ukol sa kalapati. Unahin natin ang mula kay Elizalde Ramos ng Cainta Rizal at David Pantoja ng Maynila. Ang tanong ay kung pareho ang racing pigeon at ang kakarnihing kalapati. Well, pwede po ninyong iluto at kainin ang mga ito. Pero ang tinatawag po nating table meat pigeon ay yung kakarnihin. Mga puti halos po ang mga ito at malalaki ang kalamnan. Ang racing pigeon naman ay balingkinitan ang katawan at iba't iba ang kulay ng mga ito. Ang racing pigeon kabayan ay pangkarera at alaga ng mga hobbyist. At ang meat type naman
ay table meat na uri ng kalapati. Ang isa pang tanong ay ukol naman sa mga native chicken. Ang mga ito kabayan ay makikita po ninyo sa experimental station sa Tiaong, Quezon, sa Barangay Lagalag. Ang kahilingan ay mula kay Onofre Galang ng Santa Rosa, Laguna. At ang mga karagdagang kaalaman ukol naman sa ulang, kabayan, macrobrachium, na nahiling ni Dolores de la Merced ng Maynila. Nakuha po namin ito sa experimental station sa lungsod ng Dagupan. Actually, pwede tayong gumawa nito. Nitong Artemia. In fact, Ano naman yan? gumagawa na nito yung Indonesia. So, kailangan lang natin ng isang magandang government program para makadevelop tayo ng industry on Artemia. Ito siguro ang pumipigil doon or nagiging hadlang para maimura natin yung mga seeds natin Oo, kasi napapamahalan for na. aquaculture. Ito yung sinasabi nilang medyo na advance sa atin ng Indonesia. Sa ganitong mga feeds. Actually, nauuna Indonesia sa atin. Una talaga sila. So, gumawa kami ng... Ano po ang pinanggagalingan to? Saan nagmula ito? Ito, ito yung ginagawa namin dito para hindi tayo masyadong mag-rely sa Artemia. Ano ang combination? Bali sir, ang combination po niyan, 1 kilo of oyster meat. 1 kilo of oyster meat, yung laman po ng talaba? Yes sir. Gagrind po yon, added with 8 pieces of egg. Buong itlog. Yes sir, chicken egg. Chicken The egg yolk lang. And the Hindi pwedeng itlog ng pato, hindi pwedeng itlog ng ibon o no? Itlog ng manok. yes sir. Okay, mas mura, no? Itlog po Okay. ng manok. Okay. Tapos dinadagdagan ko pa po siya ng 5 grams na milk. Milk? Yes. For calcium? Yes sir. Pero yung yung calcium na yung yung oyster, di ba? Pero kinakailangan pa powdered Yes sir. milk. 5 grams lang po in 1 Wala kang specific brand na pinipili, ha? Huwag mong aanunsyo rito. Calcium milk. Calcium milk lang. At pagkatapos, i-steam natin for how long? 1 hour sir. 1 hour. Pagka in-steam natin, nangangahulugan yan, lang siya, nandun lang siya sa loob hanggang sa matuyo. Opo. Tapos, pagka natuyo na, ito na. Opo, yan na po. Gaano karami ang pagpapakain nito, Edith? Ad libitum mo kasi kami Ad hanggang libitum. gusto nila. Kaya lang, yung isang gawaan ho nito, pwede lang siyang gamitin good for 2 days. 2 days. So, hindi ka pwedeng gumawa ng marami, dapat good for 2 Baka days masira, lang no? talaga. Baka Opo, masira. opo. Ulang kabayan, macrobrachium, at naiiba po sa lobster mula po sa ating karagatan. Ang lahat ng ito kabayan sa ating Q&A ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Antabay po kayo kabayan sa ating mga demonstration sa GSK Gabayan sa Kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Bueno kabayan, para doon sa mga nahiling na ilang pagpapakitang gawa sa mga seminar na naisasagawa ng ating alamin sa GSK. Narito ang isang halimbawa. Panoorin at pakinggan kabayan. Gagawa po tayo ngayon ng cheese bread. Una, ihanda ang lahat ng ingredients. Iset aside ang ingredients para sa cheese bread topping. Sa isang bowl, pagsama-samahin lahat ng dry ingredients. Ilagay ang dry ingredients sa mixer at iset sa low speed. Haluin ng 15 seconds hanggang well-incorporated na ang mga ingredients. Sa isang separate na bowl, pagsamahin ang mga wet ingredients. Ngayon, pwede na natin ihalo ang wet ingredients sa dry ingredients. Cheese bread. Kung sakali pong may mga napupusuan kayong seminar mula sa GSK ng ating alamin, tawag lamang po kayo sa aming tanggapan. O kaya'y sundan po ninyo ang listahan o talaan ng mga seminar ng GSK sa Facebook o kaya'y sa aming website ng palatuntunang ating alamin. GSK Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. Mamaya kabayan ang naisagawang pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Kasama po ang Feed Pro, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery.
Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, kamakailan ay naisagawa po namin ng FeedPro ang isang talakayan sa Bantay, Ilocos Sur na kung saan ay dumalo ang maraming nag-aalaga ng baboy. Naging masaya ang usapan at nakibahagi pa ang kanilang municipal agriculturist upang maipaliwanag ang ukol sa kanilang mga proyekto sa pananakahan at pangisdaan sa nasabing bayan. Okay, pwede po bang tawagan ko muna pansamandali si Ma'am Madriaga, ang ating po Municipal Agricultural Officer, at siya po ay magbibigay ng ilang pangungusap pagkatapos may kapraso kaming interview. Ang interview mo namin kapraso lang naman, siguro mga 2 oras. Ma'am, okay, pwede bang bigyan niyo sila ng kaunting mensahe pagkatapos yung interview natin? Nembag nga bigat yung amin apo. Dahito yung apo kat nagkakanayunan ti tagabantay ken sa bali nga ili apo Santo Domingo ken sa Balipay. Ket agyaman tay launay apo ta daytoy FeedPro nga umay mangiyam amo daytoy napintas apo nga pagpakan kadagiti baboy tayo ket napintas daytoy apo ta organic daytoy apo nga umay dayam amo ditoy ili tayo nga bantay ken kadagiti kabangibang nga ili nga ipangpanguluan ni ka Jerry Heronimo apo. Ma'am, pwede po bang mabigyan nyo kami ng ilang informasyon tungkol po sa mga proyekto, programa po ng Bantay, kung ang pag-uusapan po natin agriculture and fisheries sector na ginagalawan po ng inyong tanggapan? Kasalukuyan sir, meron po kaming mga project na galing po sa Department of Agriculture at saka dito sa local government unit na pinangungunahan ni ang aming mayor na si Honorable Samuel G.F. Parilla. Yung mga project namin po sir, yung mga techno-demo farm, meron pong pundo na inilaan ng LGU na 200,000 para sa integrated pest management. At saka yung sa pangbakuna at sa mga pang-dewormings para sa mga large animals at saka mga anti-rabies po, around 100,000 po. At sa national government, we have the
BUB projects. Kasalukuyan meron po kaming 9 barangays na binigyan ng shredding machine with complete vermicomposting facility, sir. Ma'am, ibig niyo sabihin, buhay pa ho yung IPM, Integrated Pest Management. Hanggang sa ngayon, ipinaiiral pa rin ninyo? Opo, sir, buhay na buhay. Integrated Pest Management on corn and rice. Ano po ang nagiging reaksyon ng mga farmers natin dito? Kasi noon pa, matagal na yan, nung unang panahon pa yun, ano po, in the 80s. Pagkatapos dito sa ngayon, medyo nahihirati na rin po sila sa mga pamaraang makabago. Ano po ang reaksyon nila sa ganyang paraan ng IPM? Noon po, sir, yung mga farmers, gamit yung mga pesticide. Mga pesticide, kung meron silang makitang mga peste, nag-i-spray na sila. Pero sa introduction po ng Integrated Pest Management, naturuan po sila na gumamit ng hindi na sila gumagamit ng mga chemical na fertilizer sa insecticides. Pero ngayon, medyo may kaugnayan na po ito sa organic law na ipinaiiral po ng batas natin. Ano po ang kanilang ginagawa ngayon at ginagawa ng inyong tanggapan tungkol dito? Tinuturuan po namin na mag-vermicomposting po, sir. At saka pag hindi sila mag-spray kung hindi kailangan po ng mag-spray. Saka hindi sila gumagamit ng mga fertilizer. Okay, ma'am, dito po, dinala namin yung pro-natural, natural, likas na paraan ng pag-aalaga ng baboy at saka manok na ibig sabihin, walang chemical to, walang mga pestisidyo, walang mga insecticide, wala pong mga antibiotic. Ano po ang magiging future nito dito sa bayan po ng Bantay? Dito po matuturuan ng mga mag-aalaga ng baboy, mga farmers, at ang mga yung health nila ang sir. Kayo ba meron dispersal program? Meron po, sir. Nung nakaraang taon, meron po yung BUB project na swine fattening. Bottom-up budgeting po na galing po sa Department of DILG with the collaboration with the DA and LGU, sir. At meron ba kayong gustong sabihin sa kanila na naririto? Kahit na sa Ilocano? Sapay la kumaapot, padasin yung pagpakanda ito feed pro na pintas ti ken nasaya at ti maited na kadagiti taraken tayo nga baboy. Sapay la kumatano dayto feed pro maprotektaran na dayto salon at ken ti aglawlaw. Apo, ta natural nga rod dayto. Alam po ninyo, ang mga lalawigan sa Hilagang Luzon ay isang natatanging bahagi ng Pilipinas na kung saan ang hog raising ay isang nangungunang sektor sa pag-aalaga ng hayop. At do'y tanyag ang mga lutuing hango sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Extension service ng palatuntunang ating alamin, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon,
nagpapahinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin, produksyon ng likas na uri ng mani mula po sa Hilagang Luzon, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, ng Hilagang Luzon ay kilala rin sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Subalit, ang isang tanyag doon ay ang likas na uri ng mani. Bagamat maliliit, hanapin naman ng maraming Pilipino dala ng taglay na lasa nito. Mani, kabayan, peanuts, mula sa Bantay, Ilocos Sur. Okay, kabayan, ako, dinayo po namin ang taniman po ng mga halaman tulad ng mani. Ano ang mani? Ano, Remar? Mani din po. Mani rin, walang mani sa Ilocano. Okay, pwede bang matanong nga, ano pangalan, ma'am? Pangalan? Pasing, sir. Pasing. Ha? Mila, sir. Mila and? Raquel, sir. Raquel, si Pasing, Mila, and Raquel. Okay, unahin natin si Pasing. Malaman ba natin, yung mahirap bang magtanim ng, kung nagtatanim sila, mahirap bang magtanim ng mani? Narigat ka kati agmula ti mani manang. Nalakamo. Sige, Sir. isa muna. Okay. Nalakamo, sir. Dila greg-gregan no. Nagurita na rin. Nagreg-greg mo tingga na surutam jaradon, sir. Ano kan itong palnan. Nitong paljay aradong kanyabakan. Nagsublin tuman nga, sir. Nagregam tuman ti manin, sir. Nga na may tungpal ti dolokon, sir. So dyan, kasi nga, sir. Nalakalang nga regregan di mani, sir. Okay, sagot. Dami naman nun. Medyo marami. Hirap pag Tagalog. Regreg, ano yung regreg? Madali lang daw, sir. Habang nagfa-faro daw yung baka na may araro, naghuhulog na sila ng seeds. Sinusundan na. Tapos pagbalik ng araro ulit, may nakasunod ulit na naghuhulog ng seeds. Tapos yung araro na rin mismo ang nagtatakip doon sa iniregreg, inihulog. Niluglog. Niregreg na bini. Opo. Okay. Hindi ba nasisira ng baka yung kanilang mga maning itinatanim? Hamot lang mapirdi dagay itintinag yung bukal ti mani. Hamot lang mabadakan da jay baka. Haan, sir. Akin likod ba jay agreg-greg ti mani, sir. Ano? Nasa likod daw po yung naghuhulog, sir. Naghuhulog ng mani kaya hindi na patatapakan ng baka. Hindi, pero pagka sabi mo, bumabalik na. Ay, train po yung mga baka nila dito. Hindi. Turuan, ha? Okay. Mga ilang ektarya itinatanim nila sa buong maghapon? Mano hektarya may mula yung may isang malam no 2,000. 2,000 square meters. Opo. Okay. Sa palagay nila, sa isang 2,000 square meters, itong laking ito na tinataniman nila, mga ilang pirasong binhi ang nailalagay? Mano salop ti mulmulayo. Ng bukol ti Manila sa Kalawan na. Ano yung mulmulayo? Di mulmula, itinatanim po. Itinatanim. Gaano karaming mani ang itinatanim sa 2,000? Ano, 5 salop. Bayganta. Baysalop. Bayganta. Kuaba. 5. Ha? Baka surok nga 20 kasi, sir. 20. 20 salop. 20 sa 2,000 square meters. Ubus lahat yun? Yun po. Sabi niya? Sabi, 20 talaga. 20. Nasurok. Nasa 20 po, mahigit daw. Ano yung turok? Nasurok, mahigit.
Surok. Kala ko turok. Kala ko turok. Okay. At hindi ba kayo nahihirapan, ma'am, sa pagtatanim? Haan, sir. Ha? Haan, sir. Buo. Sagutin mo ko. Hindi ka Hang kami nga marigatan, sir. ganon. Oo, sir. Hindi sila nahihirapan. Okay. Babae, sir. Trabahong babae. At ano ang arrangement ninyo dito naman kay kay Raquel? Raquel to 'di ba si Raquel? Tama, marunong ako, hindi ko nakakalimutan kaya pwede akong kumandidato. Raquel, anong kasunduan niyo rito pag nagtatanim kayo? Binibigyan kayo ng mani? Sir, for tandan, sir. Tandan. Ano? Ha? Arawan, tandan. Okay. Mga ilang araw tinatanim itong inyong manian? Isang araw lang, sir. Isang araw lang. Okay. Pagka kayo ba ang nagtatanim, kayo rin ang umaani? Wen, sir. Kayo rin? Wen, sir. Kami din. Kayo rin? Oo, sir. Okay. At ano itong klaseng mani na itinatanim ninyo? Pasing? Ay Mila? Giant, sir. Giant. Mani Giant naman yung native ito, native. Okay. Ano ang mas masarap na mani? Native o yung imported? Native, sir. Siyempre, no? Okay. At marami bang, tatanungin ko sila rito, nagtatanim kayo rito sa farm na ito, pwede bang magtanim din kayo sa ibang taniman? Sa ibang lugar, Sir, pwede. Ano? Makimula na dyan mo, sir? Makikitanim sila sa'yo? May kami mula dyan nyo, sir? May kami mula dyan, ayan nyo. Hindi, ibig sabihin, magtatanim kayo rito. Pwede bang, kunyari may taniman ako ron. Pasing, Mila, Raquel, pwede bang tanim kayo rito? Oo, sir. Pwede, sir. Pwede, sir. Anong sasagot niyo sa kanya? Pwede, pero may bayad. Oo, sir. Pwede, may bayad, may tandan. Okay. Okay sila, di ba? Ari ka, sandali ka rito. Balikan mo nga. Dito ka, balikan rito. Magkano per day? 200, sir. 200 per day. Okay na yon? Okay, sir. Dan, sir. May merienda. Anong merienda ninyo? Cake? At saka kaping mainit? Pepsi, sir. Ay, naku, pinlag pa, kinumersel pa. Ay, cake at saka soft drinks. Tinapay, sir. At saka? At soft drinks. Okay. Pare, paano itong rito? Paano ba? Malaki bang taniman ng mani rito? Malaki na rin po, nasa 60 hectares po yung pero 3 times po sila nagtatanim sa isang taon eh. Ano yung sabihin 3 times? Paano? Sabi po ni Kapitan kanina, magtatanim ng May. Magtatanim ng September, October, tapos meron din January. 3 beses, Kita naman. Kita naman po kasi lagi silang tatanim. Okay, kabayan ko, kasama po natin dito si Pasing, si Mila at saka si Rachel. Kabayan ko, dito po sa ating taniman po ng mani na dinayo ng ating palatuntunang ating alamin. Kasama po natin si Remar Abelia ng Municipal Agricultural Office ng bayan po ng Bundok, Bantay. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat. Kabayan.